What up mga solid subscribers na okay guys na ang papanoorin po natin ngayon guys ay ito pong mga updates po sa ating mahalima. So a very big shoutout po kay Miss Ono, let's go. Very big shoutout po kay Miss O. Kanya po talaga ako nakikibalita ng mga updates po sa ating mahalima, no. Subscribe kayo kay Miss O guys, napaka solid yan as in, no. Siya talaga napaka grabe yung speed niya pag may mga updates sa kanya, talaga ako nakikibalita, no. And ito guys, panoorin natin. So kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell para rin yung pag ako nag-release ng bagong video guys, no. So without further ado, pasensya na ang katinang ilong ko, kanina pa ako nahak na sa ilong. Without further ado, let's all watch this. Okay. Pablo's takeaway sa nangyari sa kanila ni Ken at Stell. Now, many are saying Stell shouldn't have shared the story in public because people may react negatively. Una sa lahat, it was Pablo who first shared the story sa kanilang Atin-Atin Lang podcast at binuo lang ni Stell sa Didicon. And also, siguradong may blessing si Stell from Pablo sa pagbabahagi ng istoryang ito. Tama. Just like their podcast kung saan pinagsabihan nila si Ken, siguradong may blessing din ito kay Ken na ilabas sa publiko. At ito lang guys ha. Tandaan nyo ang ating mahalima, matured enough sila guys sa mga ganyang klaseng bagay, no. Hindi, lalo na ngayon guys, sobrang sikat nila internationally guys, no. Hindi sila gagawa, ay magte-take ng risk ng mga ganyan kung walang basbas, walang approval ng management, or kung walang consent ng every members or kanilang mga brothers, si Pablo or si Kenyan, silang dalawa, di ba, nagkaroon ng commotion, no. Hindi po sila, hindi magagawa si Stell ng mga ganyan kung hindi okay na iano siya, no. So ibig sabihin guys, okay na yung yung nangyari na yun, no? Kumbaga wala dapat pagtalunan, no. So naikwento na nga ito ni Pablo sa podcast nila, no. And then eto, shiner lang ni Stell, shiner lang niya ulit, parang ginawa niya parang katatawan. Di ba ganun tayo guys, pag tayo magkakabarkada tayo, no. Pag halimbawa may ginawa tayong kakaiba na, alam mo yun, although sabi, kunyari, ano ba? Kunyari ako, ano bang mga ginawa ko dati na mga kalokohan, no? Di ba? Nagawa akong kalokohan. Kunyari lang guys, kunyari, binatukan ko yung teacher ko, yung mga ganun, no? Or tapos yung teacher ko na yun, nagalit sa akin guys, no? O kaya kabarkada ko, no? Binatukan ko yung kabarkada ko, tapos sinikmuraan ko pa, no? Parang ganun, no? Siguro sa umpisa, nakakainis siya, like, okay, ando kayo sa moment na yun, no? Pero alam mo yun, pag tumanda na kayo, grabe tumanda talaga yun. Hindi, kumbaga, naging matured enough na po kayo, no? Tapos sabihin nating nag-heal na yung regarding doon, or parang wala na sa inyo yun, kaya nyo nang i-open up sa isa't isa, no? Parang magiging, lang yun, parang katatawa na lang sa inyong dalawa yun, or sa inyong magkakaibigan yun talaga, as in, may katatawa na lang, sasabihin na lang na, etong si Peds, grabe to, galit na galit sa akin dati, sinikmura pa ako, sinapak pa ako nito, mga ganun, parang katawan na lang siya, no? May mga ganun, tapos pag-uusapan niya na, wala na siyang issue or what, no? So, ganito po nangyari sa ating mahalima, no? Kumbaga na-tackle na nila yung issue na yon, and then confident enough na po talaga silang pag-usapan yung ganung klaseng bagay, no? So, wala ako nakikitang kung ano man doon guys, no? Ang nakikita ko na lang dito guys, isin nga yung mga fans po talaga, no? Yung fans na, alam niyo na, mga fans na nagsasabi na hindi na daw dapat in-open up, no? So, ano lang yun eh. I think, pwede sabihin natin na sinabi ni Pablo na, sige, gawin mo yan still sa concert natin para nakakatuwa. So, hindi natin alam guys kung ano po yung pinaka-buong storya or netong moment na to, no? Pero for me guys, wala akong nakikitang mali talaga dun guys. Wala akong nakikitang mali, no? Ang may mali lang dito is yung mga fans, sinasabi nila yung mga ganong klaseng bagay, no? Kasi, makikita nyo sa reaction nila, di ba? Kitang-kita naman reaction ni Ken at saka ni Pablo, at the same time si Justin at saka si Joshua, di ba? Hindi sila to the point na parang, ay, hala, ba't sinabi ni Stell yun? Hindi sila ganun. Tapos di ba, si Ken napapatayo pa, di ba? Parang siya, parang natutuwa siya sa ginagawa ni Ken, di ba? So, alam mo yun, natutuwa yung brothers mo, natutuwa yung mga idol mo, tapos ba't ikaw nagpapaka-bitter ka, no? So, kung ganun sila, masaya sila, hayaan na silang masaya sa ganun. Huwag tayong gumawa pa ng storya na, ay, dapat din niya ginawa yun kasi ganto, diba, no? So, wala na yun eh. So, ayun lang, in-explain ko lang sa inyo na dapat wala tayong ganong klaseng bagay. Now, when you listen to the story, maiintindihan mo naman kung sino ang nasa tama at kung sino ang nasa mali.
Pero ganyan naman talaga ang buhay. We have moments kung saan tayo ang nagkakamali. Sakit, Ang importante dito kung ano ang ginagawa natin after that mistake. Tama. At sa podcast ay binahagi yan ni Pablo na that moment was his turning point. At kung iisipin, mas maraming mabuting nagawa si Pablo kahit noon pa man compared to that one moment. Actually guys, tama yung sinabi ni Miss O, no? Parang nagiging natin yun, nagiging lesson sa atin yun. Ay, dapat pala hindi ako maging ganito kasi may gantong nangyayari pala, no? Gaya naman guys, syempre hindi lahat naman tayo, no? Lahat ng tao guys, hindi pare-pareho po ang ugali niya, no? Oo, sige, meron, kunyari, magkapareho talaga ang ugali, mga trip, pero meron pa rin kayong difference po niyan guys, mga differences niyan guys, as in, meron pa rin yan, nalaki sa akin, no? Pag nagsama kayo ng sobrang tagal sa isang pamilya or sa isang kwarto or sa isang bahay, isang organization, isang company or what, no? Malalaman nyo yung pagkakaiba nyo talaga as in, no? And doon mo malalaman talaga guys kung paano ka mag-a-adjust. Kasi not all the time guys is kailangan po ay ang tawag dito, sumunod sila sa kung ano yung trip mo. Kailangan guys is may time na ikaw din is mag-adjust ka rin para sa kanila, no? So ayun, in-explain ko na sa inyo kasi sinabi ni Miss O na din sa podcast nga nila, no, na talagang parang turning point daw ni Pablo yun, no? That was just one bad page, not a bad chapter, and definitely not a bad book. At isa pa, ganyan naman talaga ang magkakapatid, especially when you have matured, na pinag-uusapan na lang at tinatawanan pa ang mga awayan at immaturities noon. Diba? And we all know that SB19 is a true brotherhood. Yung turning point ko kung kailan ako nagbago ng ugali. Yung munti na kayo magsuto kay Ken. Yung hindi ako pumasok ng ilang araw? 3 days ba? Talagang contemplate ako. Men, tas hanggang ngayon kinakahiya ako na nag-action ako ng gano'n, nag-isip ako ng gano'n. Kahit ako din naman. Na parang sabi ko, petty, sobrang petty. Bata, parang pwedeng pag-usapan. Dahil So, syempre, I think naisip ni Pablo na parang masyadong hindi ako matured enough pa, no? So, nasabi niya rin na ako yung pinuno tapos nagpapakita ako ng gantong weakness, no? So, isa sa pinakamahirap guys, if you are the leader, if ikaw yung namumuno sa grupo nyo, no? Mahirap magpakita ng ganyan, yung weakness mo na ganyan, no? Pero si Pablo na-handle niya ng maayos, no? Kumbaga, 2 days, kasi yung iba guys, maniwala kasi pag may mga ganyang klaseng moment, aabot po yan ng mga linggo, weeks, months, years pa nga, no? Pero si Pablo parang, I think nagkaroon siya na realization na hindi dapat ganito, no? Dahil lang sa napakaliit na bagay is magaganto-ganto ako. Face mist. Alam, mahirap pa kasi tayo nun. Mahirap pa tayo nun. Pero ngayon, bili ka. Pero alam mo, parang pagbalik ko, parang, yaman rin still. alam mo, parang hindi ako makakapasok. Alam mo kung hindi ako makakapasok hanggat may dinadala ako sa dibdib ko. Tama. Kaya hindi ako pumasok ng ilang araw. Daghan pa kami ni Pablo yun. Hanggang sa mga, di ba, pagbalik ko sa, Ano? ang araw. Daghan pa kami ni Pablo yun. Hanggang sa mga, Naghag pa kami ni Pablo, no? pagbalik ko sa Sorry. pagbalik ko sa office nang pasok. Men, sorry. Kasagkas ko kayo. Sabi sa akin ni Pablo, still, nag-ausap tayo sa labas. Labas kami ng office. Sabi niya, sorry. Pero that's the best thing you can do to para... Alam mo, minsan, sobrang hirap gawin nun. Alam mo, nakakahiya. Sobrang hirap gawin. Pero after kong gawin yun, I'm free, free. Takes a lot of courage din para magawa yung mga ganung bagay. Nanginginig tuloy ako ngayon. Naalala ko na naman. Okay guys, i-explain ko lang yung sinabi nila na at I think sa inyo may magtatanong is bakit nag-sorry si Pablo kay Stel? Bakit nag-sorry siya sa hindi naman siya ang kaaway, no? So I think si Stel ang nakausap niya that time kasi siguro mas nakapag-open up siya that time, no? I think way back pa to, no? Sinabi nga ni Pablo, ewan ka, sorry for the term, si Pablo naman mismo nagsabi si Pinuno, sabi niya, mahirap pa sila nito. So matagal na to. I think nung pangapanahon si Stel talaga yung nakakausap niya pagdating sa mga ganyang bagay, no? So nagsorry siya kay Stel. I think dahil nagsorry siya dahil nasira yung brotherhood nila dahil sa nag-live siya ng 2 days na hindi naman daw dapat, no? Kumbaga dapat ahead of time is or kumbaga hindi niya pinairalagad yung sorry for the term ulit, yung pride, no? Hindi niya pinairal yung pride niya, no? Pero syempre, gano'n naman talaga pag halimbawang kayo, no? Magkakaibigan, may tampuhan, di mawala yan. Pero believe me guys, yung mga ganyan tampuhan, mga ganyang mga inisan, away, mas dyan tumatatag po talaga yung friendship nyo guys. As in, dyan po tumatatag yung friendship nyo, no? Ilang beses na ako nagkaroon ng ganyan sa Cavite guys, sa mga tropa ko sa Cavite, no? Marami na ako nakasuntukan doon.
Halos lahat, hindi naman halos lahat, no. May mga nakaaway na talaga ako doon, as in, mga, tapos tayo mo ngayon, solid kami, as in, like, pag nakikita-kita kami, may GC nga kami, guys, eh, tropang web, let's go. Tropang Wood Estate Village, no. Okay, shout out Wood Estate Village, let's go. Okay na, meron kaming GC nun. Di ba kami nag-uusap-usap doon, pero alam mo yun, pag nagkita-kita kami solid, no, para kami talagang family yung turingan namin, no. Kaya nakakatuwa talaga, as in, no. Mas nagtumiba yung pagkakaibigan namin sa mga pag-aaway talaga, as in, no. Pero hindi ko sinasabi, guys, mag-away-away kayo, para mas tumiba yung friendship nyo, na. Hindi, yun lang isa sa mga, dahilan, or parang, isa sa mga foundation, yung mga ganyang away, no. Kumbaga, baka sabihin niya kasi, nag-away na kami, siguro wala na, friendship over na to, no. Hindi, yun, pag nag-away kayo, ibig sabihin yan, guys, is kailangan meron kayong matutunan sa bawat isa, no. So, ayun lang siya, guys. Ano yun? Na-discuss na natin tong no? Kumbaga, nasabihan natin yung side natin dito, no? Kasi alam ko naman, guys, is darating din ako sa point na itatopic ko rin to, no? Kasi, yun nga, may mga comments din ako nabasa na regarding po dito, no? So, ayun. At least, I hope na medyo kayo, na nabigyan ko kayo ng idea or na mga bagay-bagay na hindi, kung bakit siya normal na, no, sa kanila, no, na okay lang na kahit i-open up siya or i-tackle siya, no. Okay? So, yun guys, kindly leave a like, subscribe, and kindly ring the notification bell para alam nyo pag ako nag-release ng bagong video. So, yun lang guys, maraming salamat. So, DC Point of View signing out. Peace! That's you.